Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 8. Ipinakilala ni Matthew si Hannah sa may edad na kapitan ng yate, si Captain Lopez. Nagkamay sila. Mabuti at naisipan mong pumasyal sa islang ito. I'm sure you will enjoy every minute of your stay. Nanatili siyang nakangiti kahit gusto niyang umismid sa tinura ng kapitan. Duda siya kung mag-e-enjoy siya gayong kasama niya ang kanyang guardian. Oh, I hope so, aniya. I wonder where I am. I'm afraid Matthew didn't supply me the complete details. Ang islang ito ay bahagi ng Bunswaga at nasa dulo ng Northern Palawan. Napatango siya. I see. Kung makakasama nila ng ilang araw ang kapitan, pwede pa siyang magtanong ng mahalagang impormasyon na makakatulong sa kanya. Kapag ka nalaman niya ang exact location, madali na siyang magpapasundo kay Marvin. Pero disappointed siya nang malamang hindi na bababa ang kapitan sa yate at babalik na ang mga ito sa Maynila. At naalala niya rin na wala siyang means of communication para makontak si Marvin dahil pati cellphone niya ay itinago ni Matthew. Nanlupay-pay siya. Paano siya makakataka sa islang ito? Ilang saglit pa ay sumakay na sila sa naghihintay na lancha patungo sa maliit na islang pag-aari ni Matthew. Nang marating nila, ang pangpang ay nagmamadaling bumaba ang binata mula sa lancha at iniabot nito ang isang kamay upang alalayan siya sa pagbaba. Saglit na nag-atubili si Hannah dahil alam niya kung ano ang nagiging reaksyon ng kanyang katawan sa mga paghawak-hawak pa lang nito. Nang tumingin siya sa mukha ng lalaki, tila nababasa nito kung bakit nag-aalangan siya, and his eyes were quizzical. Paismid na tinanggap niya ang kamay nito. His warm hand enveloped and gently squeezed her, leaving a mushy feeling in her heart. Damn you, Matthew, she cursed. Inalalayan siya nito sa pagbaba at pagyapak ng pangalawang paa sa buhangin ay dagli niyang binawi ang kamay mula sa pagkakahawak dito. Sinikap niyang alisin ang atensyon sa kasama at ilipat sa magandang tanawin. The whole place was breathtaking, a paradise. Its beauty was beyond word. Puting-puti ang buhangin, malinaw ang asul na dagat. May mga nakahilerang puno ng niyog malapit sa beach ng isla. Sa isang bahagi naman ito ay masukal at lunti ang kagubatan. Narating nila ang bilya. Napasinghap si Hannah dahil sa kahanga-hanga ang disenyo niyon. It was a French style with large window. Pati ang muebles, paintings and rug were priceless and in a good taste. Isang lalaki at isang babae na kapwa na sa middle age ang sumalubong sa kanila. Magandang umaga po, bati ng mga ito. Ma'am Pekto, Aling Sabel, si Hannah, pakilala ng lalaki sa kanya. Nginitian niya ang dalawang matanda. Kumusta po? Mabuti po, ma'am. Nakangiti ring tugon ni Isabel. Hannah, sila ang mag-asawang katiwala sa islang ito. Dito na sila nakatira, pero anytime na gusto nilang bumisita sa mga anak at magbakasyon, ay kalapit bayan, ay pwede nilang gawin. Nabuhayan siya ng loob. Ibig sabihin, ay may gamit na sasakyan ang mga ito. Really? Anong sinasakyan nila?
Motorboat, of course. Napangiti siya nang maisip na pwede niyang gamitin ang sasakyang yon para makatakas siya. Lumapit siya sa salaming bintana at tinanaw ang labas. Pinagmasdan niya ang masukal na gubat at malalaking limpak na batuhan. Well, tama ang kutob niya. Nasa likuran niya si Matthew. Sabihan mo lang kung gusto mong gumala at willing akong ipasyal ka. Come, I'll show your room. Naghahalukip-kip siya at hinarap ito. Parang feeling mo nag-e-enjoy ako dito ha? Nagkibit balikat ito. Nandito ka na rin lang. Why not? Why not make the most of it? Bantulot na sumunod siya sa lalaki, patungo sa silid na ibinibigay sa kanya. Maganda at elegante ang kwartong pinuntahan nila. Peach ang wallpaper na nakadikit sa mga dingding. I hope you like your room. Umupo siya sa gilid ng kama. May magagawa ba ako kung hindi ko man magustuhan? Parang papit ako ngayon na may ibang nagpapakilo sa galaw ko. Sarkastiko niyang tugon na nakatikwas pa rin ang kilay niya. Hindi nito pinatulan ng patutsada niya. Sige, maiwan muna kita. May ibibilin lang ako sa mga katiwala. Nang wala na ang lalaki at prostrated na dumungaw siya sa bintana, nagngingit-ngit ang kanyang kalooban dahil alam niyang she was at Matthew's merry. Masama ang panahon, sumisipol ang hangin at makapal ang maitim na ulap na nagbabadya ng walang tigil na pag-aalimpuyo ng kalikasan. Sa bubungan bumubuhos ang malalaking patak ng ulan. Pinanunood ni Hana ang paghampas ng ulan sa labas ng bintana ng kanyang silid. Naalala niya noong bata pa siya, mahilig siyang maglaro sa ulan. Bakit hindi niya subukan ngayon? Napangiti siya. Gusto niyang makipagniig sa ulan. Patago siyang lumabas ng bahay. Maingat upang hindi siya mapansin ni Matthew. Sumaboy sa kanyang mukha ang ulan at maalat na tubig na dala ng malakas na hangin. But she didn't care. It's good to be carefree sometimes. Lumapit siya sa bangin at tumingin sa ibaba and momentarily felt sick. She never got over her fear or height. Humakbang siya palayo sa edge ng deep at tumingala. She welcomed the big drop of rain on her face. At naramdaman na lamang niya na tumutulo na ang kanyang luha. Naalala niya ang kanyang ama. Naghalo ang tubig, ulan, at luha sa kanyang magandang mukha. Daddy? Daddy! Hinagpis niya. Ang tagal niyang nakatayo sa gitna ng ulan hanggang makaramdam na siya ng ginaw. Her body was shivering pero nanatili siyang nakatayo roon. Hinihintay. Yang tangayin ng ulan ang kanyang kalungkutan. Ang kahugkagan na nararamdaman niya. Mula sa balcony sa ikalawang palapag, nagulat si Matthew na matagpuan niyang nagpapakabasa sa ulan. Dahil ang totoo ay kanina pa siya hinahanap nito. Lumabas ito sa kinaroroonan at walang patumanggang sinagasa ang ulan. When he reached her, he glared down at her angrily, his hand gripping her shoulder tightly. Ano bang ginagawa mo? Nagpapakamatay ka ba? Sigaw nito. Tumawa siya. I'm just being carefree. That's all. That's all? Galit talaga ito. Magkakasakit ka sa ginagawa mo. And to think, we are miles away from civilization. Hindi man lang siya natinag sa sinabi nito, kaya galit na hinatak siya nito pabalik sa bilya. At dahil malakas ang lalaki, ay wala siyang nagawa, kundi ang sumunod dito. Halos kalad ka rin siya nito patungo sa bahay. Hindi naman siya makapagpumiglas dahil ang higpit ng pagkakahawak nito sa kanya.
He pushed her not too gently inside her room, banging the door close behind him. Matthew looked at her with angry eyes, watching her as she trembled. Pwede kang magkasipon o lagnatin kapag ka pinatagal mo pa ang basang damit na yan sa katawan mo. Take off your clothes now! Mariing utos nito. Natulig siya sa narinig. What? You heard me. Natauhan siyang bigla. She looked at him indignantly. Not until you leave my room. Oh, come on. This is no time for modesty. Hindi siya pinakinggan. Ito na ang kumilos. Parang inis na nagsimula itong alisin sa pagkakabutones ang kanyang damit. Ako na lang! Ako na lang! Sabi niyang pinalis ang mga kamay nito. Pero hindi niya maalis-alis ang pagkakabutones dahil nanginginig ang kanyang katawan, ganun din ang kanyang kamay. Impatient Matthew shoved her hand away and he continued unbuttoning her clothes. At nang malaglag ang damit niya sa sahig at walang ibang natira maliban sa kanyang ternong underwear, she froze. Ipinikit niya ang mga mata dahil sa hiyang bumabalot sa kanyang katauhan. She can't bear to see Matthew looking at her almost naked. Even with her eyes closed, she could feel his stare. At naglakas loob siyang idilat ang kanyang mga mata para makita niya kung ano ang nangyayari. Napahingal siya nang makitang titig na titig ang binata sa kanyang mga labi. Napapikit siyang muli nang maramdaman niya ang halik nito na nagsisimula sa kanyang pisngi. Dumako yon sa kanyang punong tenga pababa sa leeg niya. Bigla ay natauhan siya at marahas na itinulak ito. Halos mawalan ito ng balanse dahil sa ginagawa niya. For a minute, they stared at each other. Walang sino man sa kanila ang makapagsalita. She found her voice. Please go, she whispered hoarsely. Hindi na nakipag-argue si Matthew. I'll go now. You better get dressed, Hannah. He left the room gently, closing the door behind him. At dito na po natatapos ang chapter 8 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you and God bless all.